Grabe naman ho yan mga kababayan. Saan galing? Ha, yung 68 billion US dollar na yan na sinusubukang ma-recover nitong si Marcos Jr. Talaga hong hindi makukuha lahat yan sa loob lamang ng 6 na taon. Kaya kung maaari si Tambaluslos, pagkatapos si Tambaluslos, etong si Sandro Bangago, hindi naman ho kaya itong si Amy Marcos. Ganun ho pala kalaking pera ang pinag-uusapan natin dito. Kaya pala lahat ng gusto ng Amerika binibigay nitong walang hiyang bangag na to. Meron ho pala siyang pinaplanong napakadilim. 68 billion US dollars ho na naka-freeze ang sinusubukang i-recover nitong si Bangag. Ngayon ho mga kababayan, alam nyo na ho ang dahilan kung bakit talagang wala ho silang pakialam sa feelings ng sambayan ng Pilipino. Ang focus lang ho nila makuha yung 68 billion US dollars. US dollars o billion ho pinag-uusapan. 68. Anak ng toko, rekta na ho kagad tayo dito kay Kuya Will sa mga sa mga nagsasabi na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nung kapanahunan ho niya talagang nangurakot siya. Ito ho, ito kahit sino ho kasing nakasama ni Tatay Digong diyan sa Malacanang. Iisa lang ho sinasabi yan, sila Dr. Tulimbadoy, yung mga naging bisita diyan, yung mga military, yung mga pulis, sundalo, yung mga bumibisita diyan sa Malacanang. Ang sinasabi ho nila, pagka napapasyal kami dyan sa Malacanang, binabanatan namin dyan isang sabaw at isang ulam. Tapos kanin. Yun daw binabanatan nila. Kahit sinong nagkukwento. At itong isa na to mga kababayan, dito ho natin makikita na itong mga Duterte na to, hindi abusado. Hindi ho kagaya ng mga nasa Malacanang ngayon dahil nga naman ho hindi nila pera ang mga winawaldas nila. Wala ho silang pakialam kung magpa-party sila dito, magpa-concert sila dyan, magpa-fireworks sila doon, magpa-concert sila dito sa isang lugar na to, tatravel sila dito, punta sila doon. Wala ho silang pakialam sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Si Tatay Digong nahihiya akong ma-steak yan. Di ho nag-i-steak yan sa Malacanang. Pero itong administrasyon na to, kaliwat kanan daw, lobster, steak at napakarami pa na mga mamamahaling pagkain ang binabanatan nila dyan sa Malacanang pagka merong mga piging na ginaganap dyan. Pati nga ho yung mga reporter, di umano talagang di basta-basta linalamon dyan pagka merong Malacanang press conference. Naku, meron daw talaga silang lugar dyan na kung saan parang lounge habang naghihintay itong mga reporter para sa bagay maganda yung tanong nila, di ba? Maganda yung pagsusulat nila doon sa kanilang mga dyaryo o television o mga radyo. Pinapakain ho muna yung mga yan para hindi medyo kargado, di ba? Ganun ho sila walang pakialam sa pera na sambay ng Pilipino. Hindi na ho tayo magpapaliwanag dyan. Si Kuya Will na, isa ho sa mga kumakandidato ng pagkasenador sa 2025 midterm election. Pakinggan ho natin to. Mga katangian, sir, nakita niyo po sa kanya? Para sa akin, totoo, napakatotoong tao. Ang feeling ko na talagang walang iniisip na masama pa para sa kababayan natin at sa bayan natin. Ako, nambit. Ano daw yung tingin niya dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kung ano masasabi nitong si Kuya Will? Totoong tao. Di ba? Wala siyang iniisip na puro kabutihan sa ating bansa. Yan ho, ganyan ho, kahit sino naman ho, ganyan hong isinasalarawan niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit sino naman ho, mga kasama niya. Maliban na lang doon sa mga makakaliwang grupo at yung mga kurakot. Galit ho sila kay Tatay Digong kasi yung mga makakaliwa, naubos na ho sila nung panahon ni Tatay Digong. Ngayon, lumakas na naman. Tapos itong mga nangungurakot, hindi ho sila makapagnakaw. Kaya, dalawa lang ho, ganito. Pagka ikaw galit kay Tatay Digong, dalawang bagay lang ho yan mga kababayan. Kung hindi ka, ay tatlong bagay pala. Durugista, mga makakaliwa, at kurakot. Ito hong tatlo na to, ito ho talaga. Kaya kung galit ka kay Tatay Digong, malamang sa malamang, meron sa mga kamag-anak mo na naapektuhan dito sa kampanya ni Tatay Digong sa tatlong pulisiya na to. Illegal na droga, korupsyon, insurgency. Sa tatlong yan, kung galit ka kay Tatay Digong, malamang sa malamang,
meron sa pamilya mo, nagurgur dahil gumagamit o naglalako ng ipinagbabawal na droga, o di naman ho kaya, mga pamilya nyo involved dyan sa korupsyon, kaya yung mga congressman ngayon galit na galit kay Tatay Digong, alam nyo na ho, tatlong tatlong bagay, droga, korupsyon, o di naman ho kaya insurgency. Pero yung mga congressman ngayon, dalawa ho pinaglalaruan nila, lalo na yung mga nasa makakaliwa. Yung insurgency at saka yung korupsyon. Pasok ho sila dito. Yung iba naman, korupsyon at droga. Yan ho mga kababayan, itong tatlong issue na to, pagkagalit ka kay Tatay Digong, malamang sa malamang, involved ka dito sa tatlong issue na to. Yun ho ang ating sigurado dito sa PH Update. Tuloy. Kasi pinatawag niya ako sa Malacanang. Alam mo ba kung ano pinakain niya sa akin? Yan. Isang okra, isang sitaw, at isang talong. Gulay. Isang okra, isang sitaw, isang talong. Pampahaba ng buhay ho talaga, no? Gulay. Paborito ho natin lahat yun. Sausaw mo lang sa suka yun na may alamang, pwede na ho yun eh. Sapat-sapat na sa atin yun, no? At merong isda. Tapos, meron kami sabaw na may malunggay. Sabi niya, ayaw niya na kumakain ng steak sa Malacanang dahil masyadong mahal. Sinabi niya sa akin yan. Totoo yun. Ayun, ayaw niya. Sabi niya, Parang si Sir MJ Mondihar ang nag-i-interview, ganyan yun. pasensya ka na, ayaw namin gumasos ng malaki. Dahil, alam mo naman, syempre, nakakaya. Kumakain tayo ng masarap, marami naghihirap. So, nung sabi ko, ibang klase, saka ayaw niya magpatawag na presidente siya, mayor lang ako. Syempre, nadagdagan yung respeto mo. Saka nakilala ko Saka nung, hindi naman ako tumanggi, nung sinabi ko lang sa kanya na hindi pa ho kanda para maging senador o anong position. Sinabi niya, nire-respeto ko yung decision mo. Believe ako sa'yo. Ayun na nga mga kababayan, talagang yung mga nagpapatotoo kung anong klaseng leader itong si Tatay Digong, pare-parehas ho yung experience nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon naman ho mga kababayan, pasadaan ho natin na mabilisan. Magkakaroon ho, ayan na nga ba sinasabi natin, Solidarity Rally. Naku, matindi ho ito. Kay Congressman Rodante Marcoleta to, nakaturo sa inyo si VP Sara, sabi niya, pumunta kayo dyan ha. Yung mga malalapit lang sa area, punta ho kayo mga kababayan. Solidarity. Solidarity Rally nitong si Kong Dante. Ito ho mga kababayan. Teka lang, di ho natin mabasa masyado. Ayun. Ang sabi ho dito, Solidarity Rally, February 9, 2025, 12 p.m. Nako. To 1 p.m. Motorcade Assembly at Quezon City Circle. O, yan ho mga kababayan, yung mga nasa Quezon City ha. Bukas alas 12 hanggang alauna ng hapon, assembly ho yan dyan sa Quezon City Circle. Pagpalo ho ng alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon, start of the motorcade from Quezon City Circle to Commonwealth Avenue in front of Sandigang Bayan and Commission on Audit. Naku, matindi ho yan, Commission on Audit. Palakpakan ho natin yung mga dadalo dyan sa dyan sa gaganaping pagtitipon para makapagpakita ng suporta dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Ngayon pa lang ho, pinapalakpakan ko na ho kayo. No? Ito naman, pagdating naman ho ng 5 p.m. hanggang 9 p.m. program proper. Ayan, kung pag nagkataon, magkikita-kita ho tayo dito kay Marcoleta. May pag-asa ka. Naniniwala ho tayo doon mga kababayan. Yung slogan na yan, sinasabuhay ho yan ng ating kandidato. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Kaya, kailangan ho natin siyang mapanalo. Di lang ho siya, yang si Atty. Vic, Pastor Kibuloy, at lahat ng kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para pagka tinalakay na, ang impeachment dyan sa Senado, talagang para maghalo na hong balat sa tinalupan, ika nga, di ba? Ayan si Congressman Rodante Marcoleta, number 38 sa balota. Suportahan ho natin. Na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Ma'am Shas Rogando Sason. Meron ho siyang live kagabi. Ito ho kasi yung mga ayaw na pag-usapan. Ito yung iniiwasang pag-usapan itong pamilya na to, itong mga pamilya ng bangag. Yung issue ng yung mga nakaw na yaman, di umano. 68 billion US dollar. Saan naman galing yun?
baka buong kayamanan na ng Pilipinas yun, ng mga bandang 80s, di ba? Baka linagay lahat sa bangko nitong si Marcos Jr. Ganun. Hindi, pero malaking halaga yun ha, hindi mo biro yun. Ito si Ma'am Sas, pakinggan natin to. Lagay lang ho natin sa kabila yung si Kuya Will. O game. Pisa na natin to kay Ma'am Sas. Tayo. Malalaman lang natin ang tamang kasagutan kung umabot na to sa Supreme Court. Okay, sabi ni Peter, ma'am, ano yung naka-freeze ng 18 years? Ano ba naka-freeze? E di yung assets nila, hindi siya naka-freeze ng 18 years. It will take them as long as about 18 years in order to fully defrost it. Dahil nga malaki, di ba? It's about 68 matigas ho ngayon, kumbaga, naka-freeze pa yung, kumbaga, ganong katagal na panahon para ma-defrost yung ano na yun, yung mga frozen goods. billion US dollars. So that's about what? 3 trillion pesos. Hindi mo yan, pag yung mga sa bangko, etc., hindi mo pwedeng i-withdraw yan ng isang bagsakan dahil maluloka yung bangko. So kailangan niya in tranches. So ang chika sa kaparangan, it will take them 18 years in order to fully defrost the frozen fruits and vegetables. Kaya makikipagtagihan talaga yan. Ganun talaga yan. Kita mo, nobody's raising this, hindi ba? But the truth of the matter is, that's it, pansit. It's all about the frozen fruits and vegetables. Kayo ba, ilagay ninyo yung mga sarili ninyo sa lugar ng mga kawatan. Kung kayo ay merong 3 trillion worth of assets na frozen at madedefrost mo lang ito kung ikaw ang nasa kapangyarihan dahil ikaw ang magde-decide kung ano mangyayari din sa salapi at ano na yan, anong gagawin mo. Hindi mo makikipagtigil ka kung ganyan kahalang yung kaluluwa mo. And that is what we're seeing right now. No? It's all about the frozen fruits and vegetables.